Ang monster pagod na. Babala ng eksperto sa Amerika, Inoue, kailangan ng mahabang pahinga bago ang Nakatani fight. Isang nakababahalang balita para sa mga tagahanga ni Naoya Inoue ang lumabas kamakailan lang sa Yahoo News Japan hango sa ulat ng prestiyosong media outlet na Sports Illustrated sa Amerika. Sa kabila ng kanyang pagkapanalo sa lahat ng kanyang laban noong nakaraang taon, may mga babala na ang Pound for Pound King ay nakararanas na ng labis sa pagkapagod. Ayon kay Joseph Hammond, isang batikang reporter mula sa Amerika, kapansin-pansin ang huling hitsura ni Inoue bago ang kanyang laban kay Alan Picasso noong Disyembre. Sa mga promotional poster, inilarawan si Inoue bilang isang mandirigmang nakasuot ng armor o baluti. Ngunit ayon kay Hammond, nang makausap niya si Inoue ilang araw bago ang laban, tila bitbit talaga ng buksingero ang bigat ng baluting ito sa totoong buhay. Si Inoue halatang pagod na, mukha siyang isang mandirigmang pasan ang napakabigat na tungkulin, payag ni Hammond. Naging pambihira ang aktibidad ni Inoue noong 2025 na kung saan sumabak siya sa 4 na mga malalaking laban sa loob ng isang taon. Noong Enero, kontra yan kay Kim Ye-jun. Sa Mayo, Ramon Cardenas. Setyembre, Murodjon Akhmadalib. At noong Disyembre, Alan Picasso. Bagamat napanalunan niya ang lahat ng ito, ang sunod-sunod na matinding training, pagbabawas ng timbang, at ang tinamong pinsala sa mga laban ay nagdulot na umano ng matinding pagod sa kanyang katawan. Ayon pa nga nila, peligro sa laban kay Junto Nakatani. Dahil sa kondisyong ito, naniniwala ang mga eksperto na delikado ang kalagayan ni Inoue kung agad siyang sasabak sa kanyang susunod na malaking hamon, ang mega fight laban niya sa kapwa undefeated champion na si Junto Nakatani ngayong May 2 sa Tokyo Dome. Iginiit ng ulat na kailangan ni Inoue ng long rest o mahabang bakasyon upang makarecover ang kanyang katawan. Kung hindi siya magpapahinga ng sapat, maaring malagay sa panganib ang kanyang unbeaten record, lalo na't si Nakatani ay nasa hururok ngayon ng kanyang lakas. Kaya dinaan ko sa katawan. Ang galing ng plano ni Champ talaga kasama yung coach. Samantala, humanga sa Tarino, Charlie Suarez na mga sa mastermind na strategy ni Marlon Tapales sa loob ng ring. Muling napatunayan na hindi lang basta lakas kundi matinding talino rin ang puhunan ng kampyong Pinoy sa mundo ng boxing. Ito ang naging sentro ng usapan ng isang viral video na kung saan in-interview ng world-rated contender na si Charlie Suarez ang dating unified world champion na si Marlon the Nightmare Tapales. Sa kanilang pag-uusap, hindi na itago ni Suarez ang kanyang matinding paghanga na kung paano mag-isip si Tapales sa gitna ng laban. At ayon kay Suarez, kakaiba ang antas ng pag-aanalisa ni Tapales pagdating sa paghanap ng butas sa depensa ng kalaban. Hindi lamang basta sumusugod si Tapales, tinitingnan niya ang bawat galaw at kalkulado ang kanyang mga atake. Ayon sa obserbasyon ni Suarez, ang kakayahan ni Tapales na mag-isip kung paano tatapusin ang laban ang isa sa mga dahilan kung bakit ito naging world champion. Sa nasabing interview, lumabas ang pagiging taktisyan ni Tapales. Binigyang diin na sa boxing ang bintahin na sa boksingerong marunong magbasa ng sitwasyon. Ang ilang malagang punto sa kanilang pag-uusap ay ganito. Una, meron kang pasensya, ang paghintay ng tamang tiyempo bago magpakawala ng finishing blow. Pangalawa, fight IQ, ang abilidad na baguhin ang game plan depende sa ipinapakitang laro ng katunggali. Pangatlo, precision, hindi kailangan maraming suntok basta tumama ang mga ito sa maselang bahagi ng katawan o sa mukha. Mga kakwento, ang paghanga ni Suarez ay nagpapakita ng malalim na respeto sa pagitan ng elite fighters ng bansa. Habang si Suarez ay kilala sa kanyang disiplina at matikas na amateur background, kinikilala niya ang veteran smarts ni Tapales. Nasubok na sa pinakamalalaking tablado sa Amerika at sa Japan. Para sa mga boxing fans, ang pag-aral sa fight IQ ni Tapales ay isang aral ng boxing ay parang chess, nang mas mabilis mag-isip ang siyang madalas na nagwawagi. Kaya kakaiba talaga ang bangungot ng Pinas dahil mas lalo na ngayon naging wais at mas malakas. At dyan, nagdarapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kaya kwentong Nelson Kailing,
kay kwentong Alvin, kay kwentong Buging Renalan, at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, lang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.